Baka naman minsan nagfi-feeling lang tayo, 'di ba? Dahil nga yun yung gusto nating isipin. Yun yung gusto nating mangyari, 'di ba? Na bumalik yung taong yon para sa atin. Dahil walang closure. Kadalasan kasi ganyan na nangyayari. Aminin naman natin, hindi naman kahit na lumipas na ang ilang dekada, lumipas na ang ilang taon, there's still part ng puso natin na tumitibok pa rin kahit na small piece na lang yan ka-vibes. Of course, lalo na kapag first love mo yung tao. 'Di ba? Pero wag din tayong masyadong nag-feeling na akala naman natin, porket tinitignan lang yung profile natin, baka gusto na makipagbalikan. Baka naman kinakamusta lang or randomly, bigla na lang nag-pop up ka sa mind niya. 'Di ba minsan ganon? Kung minsan bigla mo na lang naiisip yung tao, baka nga ganon na ano na kayang nangyari doon sa taong yun. At kasi naman, 'di ba? Kung iisipin natin, yung taong 'yon ay naging still part pa rin ng buhay natin. Naging parte ng buhay natin 'yun eh. Kaya kahit na anong gawin natin, andyan na siya sa sistema natin. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Elma. Tama ba, Kathy G? Baka may gustong sabihin sa akin. Yung ex-boyfriend ko. I know, committed na siya. I know, in a relationship siya, pero may paramdam. Bakit tinignan niya yung mga videos ko? Bakit tinitignan niya yung social media account ko? Ang daming tanong, Kathy G. Ang daming feeling, diba? Nagpi-feeling tayo kung minsan. Baka nga. Pwedeng yes. Pwedeng baka curious. Gustong malaman ano ka na ngayon after nyo mag-break. Kamusta ka na ngayon? Masaya ka ba sa buhay mo? Kasi aminin naman natin, ka-vibes kahit na nagalit tayo dun sa tao, still, meron pa rin tayong part ng puso natin na iisipin natin siya na kamusta na kaya siya? 'Di ba? Okay lang kaya siya? Masaya kaya siya sa buhay niya ngayon? Or pwedeng isipin natin na, hindi siya masaya. Alam mo yun, magkaiba, pwede yung nararamdaman natin Kaya ano ba ang dapat gawin itong ating letter sender na si Elma? Yung nararamdaman ba, yung pangi-stalk ba sa kanya ng kanyang ex-boyfriend ay sign na babalik na ito sa kanya at sign na may gusto pa ito sa kanya? Or yung pangi-stalk sa kanya or pagtingin sa mga videos niya ay sign lang na wala lang talaga. Iniisip lang natin na meron pero wala na. And paano nga ba tayo makaka-move on? Paano nga ba natin kakalimutan? Mahirap, lalo na ngayon dahil nga may presence of the social media, meron na mga paraan talaga para makita natin at makibalita sa mga ganap sa buhay-buhay ng ibang tao. Pero hanggat nandyan, hanggat pinipilit nating hawakan yung nakaraan, maganda man or hindi ang nangyari sa atin, maganda man ang purpose o hindi sa pagtingin sa mga social media accounts natin, dapat matuto rin tayong mag-move on. Matuto rin tayong hayaan na lang at huwag umasa para hindi tayo masaktan.